Hi guys! So ngayon po ay pag-uusapan naman po natin ang patungkol dito sa Facebook monetization. Kung paano nga ba tayo dito mamamonetize at kung paano nga ba tayo kikita. At syempre, kung ano-ano na rin po ba yung mga dapat natin iwasang gawin dito kay Facebook para hindi po tayo magkaroon ng violation or ma-demonetize ang ating mga active tools. Okay. So unang-una mga Lodino, kasi ang dami po ngayong nagkalat na sinasabi ng ilang content creator na tutulungan nila sila na ma-monetize, no? Which is hindi po totoo yun dahil kahit sinong content creator po mga Lodino ay hindi makakatulong sa inyo kung paano kayo ma-monetize dahil tanging kayo lamang po, sarili nyo lamang po mga Lodino yung makakatulong sa inyo kung paano kayo ma-monetize, no? Dahil sabi nila mag-iwan lang daw kayo ng bakas, akong bahala sa inyo para ma-invite kayo sa tools, no? Wrong. That's wrong. Wala pong katotohanan yon. Okay? Tandaan po natin mga Lodino na ang bagong monetization tools ngayon ni Facebook ay tinatawag na content monetization. At ito po ay via invitation only lamang po. Okay, tandaan nyo lang, ini-invite lamang po ni Facebook. Si Facebook lamang ang may karapatang mag-invite, hindi po yung mga content creator na nagsasabing matutulungan nila kayo. Okay, that's wrong. Okay, so ganito, paano nga ba tayo may invite? Okay, so mga lodi, wala naman pong hinihinging criteria si Facebook para tayo ma-invite. Pero syempre, para tayo ma-invite, kinakailangan maipakita natin na tayo ay active dito kay Facebook. At syempre, dapat walang kang violation. Paano ka nga naman ma-invite kung may violation ka? Di ba? So, kinakailangan natin maipakitang active. Paano? Kinakailangan ba natin makipag-engage sa makipag-engage para masabing active tayo? Hindi ganon. Okay? Kinakailangan po natin magpaka-active sa ating account. Okay? Dahil mga lodi, kahit po tayo is makipag-engage sa napakaraming content creator, no, kahit sabihin na natin, 1,000,000 na yung na-commentan mo, no, na video ng kapwa mo content creator, nakapag-engage ka sa kanila, no, masasabi ba natin na active tayo doon, no? Hindi, mga lodi, active ka sa pagpo-post ng iba, pero doon sa sarili mong performance, hindi ka active. Kasi hindi mo performance yon. Why? Mga lodi, kapag po tayo is nakikipag-engage sa kapwa natin content creator, no, hindi po yon nabibilang sa ating performance. Dahil ang nabibilang lamang po sa ating performance, mga lodi, is yung pumapasok na performance sa ating timeline. Kapag tayo ay nag-post, mga lodi, at may nag-comment dyan, may nag-share, may nag-react, mga lodi, may nanood doon sa ating mga post, yun po yung nabibilang sa ating performance. So, ibig sabihin, kahit po tayo is mag-comment sa post ng iba, mga lodi, no, hindi po yun mabibilang sa ating performance, kundi mabibilang po yun sa performance nila. Okay? So, kinakailangan natin gawin, magpaka-active po tayo, no, sa ating performance. Kinakailangan mag-post ng quality content. Paano nga naman ba natin mapapataas ang ating performance? Paano dadami ang ating engagement? Napakasimple lamang po niyan mga Lodino. Talagang quality content lamang po ang tanging paraan. No, yan at yan lamang po mga Lodi ang tanging makakatulong sa inyo. Kinakailangan nyo pong mag-isip or magtiyaga na gumawa ng quality content dahil kapag ka po kayo ay natutong gumawa ng quality content, yung followers po mismo ang kusang magpa-follow sa inyo mga lodi at kusang magko-comment yan mga lodi nang wala po kayong sinasabing mag-iwan kayo ng bakas. Hindi po kailangan magsabi ng ganun dahil kapag ka nagustuhan nila ang inyong mga content, kusa po silang magpa-follow sa inyo mga lodino at susundan na yan at susundan yung inyong mga susunod na video para panoorin nila mga lodi dahil natutuwa sila or nagugustuhan nila ang inyong mga content. Okay? At syempre mga lodi, ano pa yung dapat nating mga iwasan dito? Una-una mga lodi, no? Meron kasi akong mga nakikita, actually napakaraming gumagawa nito ng mga content creator na kaya hindi sila nagkakaroon ng views. No, kaya hindi sila nagkakaroon ng views dahil wala nang ginawa kundi mag-share ng video ng iba. Ayun, mga lodi, minuto, merong share sa timeline nila kung kani-kaninong video. Ngayon, yung mga post nila, yung mga video nila, wala na. Hindi na nakita. Natabunan na. So, mga lodi, no, hindi po yun advisable, no? Dapat po, mga lodi, no, kapag ka po tayo is isang content creator, kung magpo-post po tayo ng content, dapat laging may time interval. Okay? For example, mag-post tayo ngayon, no? Ako, ang ginagawa ko, as long as possible, 3 hours. No? Post ako ngayon, then next content is 3 hours.
Okay, ngayon mga lodi, pwede na po tayong mag-share ng content ng iba. Pero dahan-dahan po. No, wag yung tulad ng ginagawa ng iba na ayan, share ng share ng share ng share. Okay? So, mali po 'yon mga lodi, no, dahil talaga pong hindi po magkakaroon ng views ang inyong mga video kapag ka po kayo ay gumawa ng ganon. Dahil ang tawag po doon ni Facebook is fake engagement, which is manufactured sharing na po. Okay, manufactured sharing. Hindi siya normal na ginagawa ng isang content creator. Ngayon, punta naman po tayo mga lodi, no, kung ano yung mga dapat iwasan, no, dito kay Facebook, no. So, unang-una mga lodi, syempre yung unoriginal content. Okay? Hangga't maaari mga lodi, magsikap tayong gumawa ng original content natin dahil kahit po tayo is kumuha ng video ng iba, sabihin na natin in-enhance yan, may chance pa rin po yan na magkaroon ng unoriginal content violation or ang mas malala, intellectual property. Ano, mga lodi, ang unoriginal content po is si Facebook po mismo ang nagbibigay ng violation na yan. Kapag ka po na-detect ni Meta na yung ating mga ina-upload is ito ay uploaded na ng ibang tao or repurpose na. No, kapag ka po puro ganyan ang ating ina-upload is maaari kayo mabigyan ng unoriginal content. Samantalang ang intellectual property mga lodi, ito talaga ang sure demonetize kayo pagka nabigyan kayo nito mga lodi, is yung kumuha tayo ng video ng iba tapos kinilaim ng may-ari, no? So yun, kinuha ng karapatan, kinuha ng may-ari yung kanyang karapatan doon sa video niya, mga lodi, no? Kaya kinilaim niya ito at yon ay magkakaroon kayo ng intellectual property violation at sigurado demonetize po kayo doon. At napakahirap pong bawiin nun, lalong-lalo na kung hindi po makikipag-cooperate yung nag-claim ng video na i-retract yung kanyang report, no? Kasi kinakailangan nyo po siyang kausapin mga lodi, no, yung nag-claim ng video para po i-retract yung kanyang report sa intellectual property para mawala yung inyong violation. Pero pagka hindi nakipag-usap yan, ako, napakahirap po yan. Okay? So, isa pa mga lodi, no, is marami rin nagtatanong sa akin is paano daw yung ginagawa ko? Nag-upload ako sa profile at nag-upload ako sa aking page, no, pero isa yung content. No, tandaan natin, bawal po mga lodi na yung isang content i-upload sa page at profile. Ang ginagawa ko po mga lodi is laging 2 shot or 3 shots mga lodi, no. For example, mag-shot po ako ng video dito sa aking profile and then kukuha pa ako ng another video para i-upload doon sa aking page. So, dalawang video siya. Iisa ang laman ng video, no, isa yung context, pero magkaibang capture po siya ng video. So, sa ganung paraan mga lodi, no, nakakaiwas po tayo doon sa tinatawag na duplicative content na bawal po kay Facebook. Okay, ano-ano pa yung ibang pinaka-common na dahilan kung bakit na-demonetize yung ating mga kapwa content creator. Ito mga lodi, no, kahit i-share nyo lang po ang video na to, kahit po hindi kayo yung nag-upload, sinare nyo lang, upload ng iba, sinare nyo lang, pwede po kayong magkaroon ng violation, mga lodi, kapag ka po ganito yung laman ng content. At syempre, huwag nyo din pong i-upload yung ganitong content dahil talagang sigurado, demonetize kayo, violation yan, mga lodi, no. So, ito yung pinaka-common na nagme-message sa akin na problema, mga lodi, ng kapwa natin content creator, nagkakaroon sila ng community standard violation. Number 1, syempre, yung may violence, no. Alam naman natin mga lodi, bawal po yung violence, talaga yung sakitan, etc., mga lodi, no. Talagang kitang-kita, sakitan. Number 2, nudity, mga lodi. Siyempre, iwas po tayo, no, hangga't maaari mga lodi, especially sa mga bata, no. Wag po tayong mag-upload ng mga video or kahit picture, no, na maaaring may nakikitang hubad. Okay? Mga lodi, ang dami na pong nagkaroon ng violation dyan. Kung may nakikita kayo na, bakit si ganito, bakit si ganyan, hayaan nyo sila, no? Hayaan nyo po sila, huwag nyo silang tularin, no? Mag-ingat kayo. No, number 3, syempre, sensitive. Mga sensitive photo, sensitive picture, mga lodi, na talagang hindi ka nais-tingnan. Iwasan nyo po yan, mga lodi, no? Misinformation. Ayan, kapag ka po, tawag dito, about sa information yung ating ipopost, especially sa medical, mga lodi, napakadami na pong nagpatulong sa akin about dito. Nagkaroon sila ng violation dahil nag-share lang sila ng video. Imagine na, hindi nila upload yun, nag-share lang sila ng video. No, nagkaroon sila ng false information violation, no. Especially, no, ang pinakamarami pong nag-message sa akin, mga lodi, is yung mga herbal, about sa herbal medicine, no, yung mga ganon. Nag-share sila ng video about sa herbal medicine na ito ay nakakagamot, etc., no. Yon, iwasan nyo po mga lodi mag-upload o mag-share ng mga ganyang video, no. Kung kayo gusto nyo mag-share ng mga video about sa medicine or panggagamot, no, make sure nyo na yung gumawa ng video na yan is authorized person or authorized organization. Ibig sabihin is sa authorized person, example is doctor.
Siyempre, mga Lodi, no? So, legit yun. Siyempre, doktor nagtuturo. Sa authorized organization, siyempre, yung mga organization na talagang nagbibigay ng about tips about sa ano. No? Alam niyo naman siguro yung sinasabi ko. Okay? Siyempre, dangerous. Yung mga pinapahiwatig na may panganib, no? Dangerous. No? Bullying, ito, napakadami. Kahit to sa comment lamang sa caption, mga Lodi, no? Kapag kayo ay may mga sinabi na nakakasakit ng kapwa, atake sa kapwa, mga Lodi, no? Kahit caption lang yan or comment, no? Iwasan nyo ho yan. Iwasan nyo yan dahil pwede ho kayong magkaroon talaga ng violation. Worst is ma-demonetize po talaga kayo, no? Dahil kahit nga basta yung mga profanity word, yung mga hindi magandang salita, no? Kahit nga yung sabihan mo lamang yung kapwa mo or yung ano, ang pangit naman ito. Sinabi yan. Ay, mga Lodi, ang dami nung nagkaroon ng violation doon. Iwasan nyo yung mga nakakasakit na salita, yung hindi ka nais-nais na salita na sasabihin, yung maaaring masaktan yung kapwa mo or atake sa kapwa nyo or yung mga mura-mura na salita. Iwasan nyo po yan, no? Mapa-comment, mapa-caption, mga Lodi, no? Huwag nyo pong babanggitin yan. Okay? Siyempre, politic issue. Wag ko kayong mag-share o magpo-post about dyan. Religious issue, wag ko kayong mag-share o magpo-post dyan. Crime issue or drugs issue. Ito, lately, may nag-message po sa akin, mga Lodino, patulong daw dahil nakapag-share po siya ng yung viral na yung babae is hit yung nag-live yata. Yung tapos nahuli siya. Nag-share siya, sino niya yung video na violation siya, drugs. Mga Lodi. No, so ayan. Wag ko kayong mag-share niyan. At syempre ito, yung wag niyong gagawin illegal activities dito kay Facebook. Yung pandaraya para lumaki ang earnings. No, ito po yung lagi ng madami nag-invite ito. Invite pa kayo sa GC para lumaki ang earnings. Click to click. May pag-click to click. Oy, panoorin yung video mo, papanoorin ko video mo, papanoorin mo video ko, click mo yung ads para lumaki earnings natin, mga Lodi. Or gagamit ng third party application, no, para lumaki yung earnings, no. Mapapansin niyo, mga Lodi, meron ilang mga content creator ang baba ng views. No, 1,000 views pero $10, $5 to $10 o to $20 ang kita, 1,000 views. Imagine. Bakit ganun kalaki yung earnings? May something. No, may something doon. Wag nyo na hong gagawin 'yon. Okay? So, ayun lang, mga Lodi, no, dahil ayaw kong medyo mapahaba yung ating video. I hope may natutunan kayo sa ating mga pinag-usapan ngayong araw. At syempre, mga Lodi, no, i-share mo na rin ang video na to para naman matutunan or malaman ng ating mga kapwa content creator na nagsisimula pa lang, at sana ito ay nakatulong sa iyo. At kung gusto mong maging isang tunay na content creator, mga Lodi, at kumita ng maganda dito kay Facebook, kinakailangan mong pag-aralang gumawa ng quality content. No, mahirap sa una yan, totoo. Kahit ako, mahirap sa unang gumawa ng content, pero natututunan po yan. Okay? Balang araw, masasanay ka rin gumawa ng quality content at matututunan mo yan at someday kikita ka rin ng katulad ng kinikita namin. Okay? Kaya, happy vlogging sa ating lahat. Mag-enjoy lang tayo. At syempre, kapag kumikita ka na, happy earnings sa atin. Good luck!